Ako po si Rodalisa Valentino Baltasar na nanay ni Jemboy na nag-iisa ko po anak si Jemboy na lalaki. Ang naano ko nga po, nag-abroad nga po para sa kanila ng mga anak ko. Tatlo po sila, dalawang babae. Si Jemboy lang po yung nag-iisang anak ko na lalaki na pangarap ko po na maging seaman siya. Alam po, hindi na po matutupad yun dahil napatay na po siya. Saka po yung nalaman ko po, yung pagkamatay ni Jimboy, nasa Qatar po ako. Yung araw po na magpapadala po sana ako ng pera, nababawi ako sa kanya dahil nakulong po ako sa Qatar ng 1 taon. Tapos po, tumakas po kasi ako sa amo ko. Dahil overwork po ako. Yung babawi na po sana ako, magpapadala ako para sa birthday niya dahil late na nga po yung ng 1 buwan. Ayun po pala yung papadala kong pera na yung pala sa birthday niya para po sa kamatayan niya. Tapos nag-message po ako sa kumari ko na sabi ko, Mars, kung papadala na, sabi niya, Mars, condolence. Sabi ko, bakit? Sino? Sabi niya, hindi pa alam yung anak mo. Napatay na. Sabi ko, bakit sila matay? Nagbabalad na po na siya sa bangka. Sabi ko, wala naman po kasalanan yung anak ko. Bakit po nila binaril? Dapat po bago nila kinausap ko muna nila yung anak ko, kung ano po pangalan, kung ano po kasalanan. Hindi po nila binigyan ng pagkakataon yung anak ko eh. Pinagkabaril na po nila, pinatay po nila yung anak ko. Mausap sa kanya. Hindi ko po alam kay Sunny Boy po. Ito yung mga allegations ha. Ito yung mga allegations. Pero kung totoo man ito, wala na. I found it very hopeless yung ating pagiging pulis kung ganyan tayo. Ha? Hopeless case na tayo. Kung totoo yan ha. These are mere allegations. Pero kung totoo talaga yan, I cannot forgive kung sino may yung pulis na yan. Sasakalin ko yung pulis na yan, kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan. Umitin na ito. Ha? I-picture ninyo. Kausapin ninyo kung anong kailangan nila na para ma-appease yung kanilang takot sa buhay. Puntahan nyo, makiusap kayo. Kung lumapit kayo sa Barangay Kapital, lumapit kayo sa LGU doon, pasabay kayo doon para magkakaroon sila ng peace of mind. Kawawa naman, namataya na, wala pang hustisya yung anak, tapos ngayon, natatakot pa sa buhay nila. Ano ng klaseng Ma'am Roda Baltasar, ako po magbigay sa iyo ng assurance ha. Andito yung mga chief ng PNP, galing sa chief of police ng Nabutas hanggang sa district director ng Northern Police District at saka yung number 2 man ng PNP ng Deputy Chief of Administration. I will hold them responsible and accountable kapag may mangyari sa pamilya ninyo. Pangako ko yan sa iyo. Kaya dapat sila manigbagso. Yes, mag-out ka muna ma'am. Please, pwede kang mag-out. Taas. Kumisik, take charge. Ms. Roda, pakitaas po yung kanang kamay. Kayo po ba'y magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan sa pagsisiyasat na ito? Opo. Salamat po, ma'am. Okay, thank you ma'am. Please listen to the question of Senator Tolpo. Ma'am Right, Roda, Senator Tolpo. thank you Mr. Chair. Ma'am Roda, totoo ba yung sinasabi ng mga pulis dito ngayon na tumanggi kayo na autopsy ang inyong anak? Wala pong katotohanan yan. Ang ano nga po niya, ng totoo po niya na iniingil po yung pamilya ko ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko. Okay. San, Go ahead. hindi. So, nagbayad kayo ng 15,000 para ipa-autopsy yung anak nyo. Kanino niyo po pina-autopsy yun, ma'am? Doon po, kukuhanin po sana dun sa Kalea, sa ano naman po na Puninaria. Pero hindi po kayo tumanggi sa Hindi alok po. ng PNP na autopsy yung bangkay ni Jemboy. Okay. Hindi po. So dito, Captain, anong pangalan niyo po? Nagsisinungaling ka na naman. Baka gusto mong ikaw kasama sa ipapakontempt namin at pakulong dyan sa baba. No, sir. Good morning po din, sir. For with due respect,
Nakakuha po kami, sir, ng statement po. Binigay po ito ay galing po sa IOC po natin. Sino po? So statement galing kay Ma'am Roda o so statement ng mga tao mo? Ang pagkakalang po, sir, dito po ay galing po ito sa kapatid po ni Jemboy po. Kapatid ni Jemboy. Opo, sir. Opo. Anong sinabi? Anong sinabi yung statement? Para po sa kinungkulan, ako po si Geraldine Tolentino, kapatid po ni Gerald Jemboy Baltasar. Napagdesisyonan na hindi na po namin ipapa-autopsy ang aking kapatid dahil sa kagustuhan po ng aming pamilya. Maraming salamat po sa pangunawa. Nakasign po sa Mr. Chair, Yeah. sa kasong ganito, sino dapat ang pinakikinggan? Di ba dapat yung nanay versus yung kapatid? Actually, Your Honor, itong binigay sa aming No, just answer my question. Nandiyan yung nanay, tapos nandiyan yung kapatid. Sino dapat ang unang nilapitan nyo? Sino dapat ang unang kinonsulta ninyo? Di ba dapat ang protocol is the mother or the father and then next in line yung mga kapatid? Your Honor, wala po, as per sa IOC natin, wala po yung mother ni Jemboy po. Wala yung mother ni Jemboy dahil Hindi po ko alam, sir, kung saan po yung mother niya. Ito pong statement, sir, Your Honor, ay galing po ito, sir, sa IOC. Binigay lang po sa amin to para inform kami na hindi na po nagpapa-autopsy yung pamilya po ni Jemboy. Basta, dali sa tutulpo. Ma'am Roda, wala ka daw doon? Totoo ba sabi ni Boss, wala ka daw doon? Kaya ang anak mo lang na ang pangalan? Ang pangalan nun? Geraldine. Ang nagsabi na ayaw na daw ng pamilya na magpa-autopsy. Totoo ba ito? Nandiyan ba si Geraldine? Katabi mo? Wala po. So, totoo ba na sinabi ni Geraldine ito? Hindi po. Yung sabi nila na wala ka daw doon, kaya si Geraldine ang nagsabi in behalf of the family. Wala ka doon nung pinuntahan ng pulis? Nandun po yung anak ko, nandun po yung asawa ko, si Jessie Baltasar. Buhay pa po yung asawa ko. Dapat meron din siyang karapatan na tanungin kung ano po yung gagawin sa anak ko. Hindi lang po, bata pa po yung anak ko, 21 years old. 21 lang po yun si Geraldine. okay, thank you. Mr. Chair. So, sandali lang po. Yes, Okay, so, Tulpo. nandun pala yung tatay. Diba? Dapat mother and father ang inuuna ninyo. So bakit nyo pinuntahan o tinanong yung 21 years old na kapatid versus dapat yung tatay? Because the tatay was there. In fact, Your Honor, for the clarification po, ang naggagawa po ng kanyang statement at kumuha ay yung ating mga IOC. O sige, saan ang IOC? Wala ka. Wala po, sir. Bibigyan ka lang. IOC. Sino nakausap mo? Yes po, Your Honor. Yung kasi pong yung pag-verify po namin dun po sa Kalea Funeral Homes o Funeral Service. Meron na po doon na parang waiver na piniramahan po si Geraldine. Na hindi po namin alam na pumirma pala siya doon. no, ang sinasabi namin dito, kapag merong ganito mga sitwasyon, krimen para lapitan yung mga relative, ang unang nilalapitan ay yung tatay-nanay. Kapag anak ang namatay o kailangan kunan ng clearance, tatay-nanay. Next in line, yung kapatid. So bakit yung kapatid ang in-honor nyo yung kanyang waiver nang hindi nyo man lang kinukonsulta muna yung mas nakakatanda na dapat sa protocol siya munang inuuna yung tatay? Ba't hindi nyo ginawa yun? Your Honor, kasi po, yun nga po, tulad ng sinabi ko po kanina, nagulat na lang po kami na na-pull out na po pala yung kadabir na hindi po kami na-impormahan nung August 3 po. Kaya nga, kahit na na-pull out na yung cadaver, pero dapat kayo ang lumapit doon sa tatay para sabihin, Sir, kailangan namin autopsyan para sa ginagawa namin investigasyon. Ang nangyari, nakinig kayo doon sa waiver ng anak na for all we know, baka kasama yun sa tinakot. Kaya pumirma ng waiver.
At saka isa pa, bata pa siya. Sabi nga ng Ma'am Roda, 21 years old. Hindi nyo, again, nasunod ang protocol dito. Nagpadalos-dalos na naman kayo. Saka excuse me po, Sir Idol Rapi, dapat po bang singiling nila kami ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko? Sino po naningil, ma'am? Yung soko po, dapat po Soko? ba kami ng 15,000? Nangingil ka? Ng 15,000? Your Honor, wala po. Hindi nga po kami nakapunta doon sa Purinaria. Even nakita namin, di namin alam sa kung sa Purinaria talaga. Ma'am Roda, kanino po binigay yung 15,000? Kanino po inabot? Hindi po, ang ano po sa Kalaya na po, pina-pull out na po ng pamilya ko sa Puninaria. Okay, so sinisingil kayo ng 15,000 ng Soko para i-autopsy si Jimboy. Opo. Meron ho bang kayong pangalan na malaala na naningil? Yung pamilya ko po kasi yung nakausap nila Sir Idol Rapi. Sino po? May pangalan po tayo? Wala, hindi ko po na... Sa yung anak ko po si Geraldine, yung ang pumunta po sa Kalaya. Pwede ho natin makakausap si Geraldine para malaman kung sino po yung taga-Soko na naningil ng 15 ng pera para sa autopsy. Ito Idol Rapi. Okay. Sige, habang alamin po natin, Mr. Chair, isa pa po nasabi sa akin nung dumalo po ako sa Lamay, sa Burol ni Jimboy, nabanggit din sa akin na may nagsalita para isa sa mga pulis na plantahan ng droga ang bangkay ni Jimboy at sinipa-sipa pa muna para mas siguro na siya'y patay na. At ang dumive sa ilog para i-retrieve ang bangkay ay hindi pa mga pulis, kundi yung tubing ni Jimboy. Tama ba, ma'am? Ma'am Roda? Opo. Panindigan niyo pa ulit yung statement na yun? Opo. Saka po baka Sa hindi tsuhin? Ano pangalan po ng tsuhin? si Kuya Nick po. Nandiyan pa ba si Kuya Nick? Pwede makausap si Kuya Nick? Wala po dito. Kasi Yes, kaya ganito lang. Gusto ko malaman na Ms. Roda Baltasar kung sino yung pulis na nagsipa-sipa nung patay na yon at ako mismo sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. Ibigay mo sa akin yung pangalan ha. Ayaw kong gawa-gawa tayo ng kwento dito. Siguruhin natin na totoo yung sinasabi natin. In fairness naman, para sa lahat, gusto natin na mabigyan ng hustisya si Jimboy. Pag naibigay mo yung pangalan mo sa akin, kung sino yung pulis na yon, at ako mismo sisipa ng pulis na yan, please, pakibigay ng pangalan. Mr. Chair. Hindi po siya Ha? police. Hindi po siya police. At sino pala siya? Yung nagsipa-sipa. Hindi pulis. Ano po siya, parang asset po na hindi po nakita ng mga polis na bumaba yung lalaki na yun, na hinila yung anak ko sa may burak. Tapos, Sandali. Dandahan lang para marinig ka namin dito. Walang klaro ha. Pakidandahan. Sige nga, sino yon nagsipa ng patay? Hindi po siya polis. Sino siya? Ano po, parang asset po ng mga polis. Parang asset ng pulis. May pangalan ka? Meron po kami meron Ha? po siyang picture. May picture. Opo. Yung picture, hawak mo? Ginulpi nga po siya ng mga taong bayan dahil sa ginawa niya po sa anak ko Dahil patay na nga po yung anak ko, tapos nilagay niya pa po sa burak. Tapos po, gusto niya pang ng droga sa Jimboy. Hippie. Sino hippie? Si pulis. Hanapin mo itong tao na ito. Asset Tapos ng ninyo ito. po, Senator, tapos po, ang balita po namin, dinala po siya sa police station, pero wala na po siya doon. Wala na po Sino, siya. yung tao? Opo. Yung tao na nagsipa kay Jimboy, dinala sa police station? Opo, wala na po siya. Hindi na po namin alam kung saan na po siya napunta. Okay, Mr. Alam niyo itong tao na ito? Mr. Chair, pwede makasingit ulit? Follow-up Yes. question. Kasi nabanggit din sa akin noon ni Ma'am Roda na pinabayaan nila for several hours yung bangkay na nakalubog sa ilog until na dumating po yung tsuhin ng biktima para yun po ang nag-ahon. Contrary do po sa sinasabi ng mga pulis na sila ang nag-ahon doon sa bangkay. That's another thing that we have to find out. Kung totoo Yeah. po. Mr. Chair,
Yes, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, kanina pa po na umiiyak si Miss Roda, kaya idagdag ko lang po, Miss Roda, kami pong lahat dito sa komite, lubos pong nakikiramay sa pagkamatay ng anak nyo. Bilang nanay din, kami pong lahat bilang mga magulang, hindi ko po ma-imagine yung pinagdadaanan ninyo. So, pahayag ko lang po yung aming taos-pusong pakikiramay po sa inyo. At dahil nagsasalita na rin po kayo sa amin, baka pwede nyong ikwento mula sa simula, ano ang alam ninyong kwento nung nangyari, yung ginawa kay Jemboy, yung kompletong alam nyo po. Mr. Chair, sorry, ma'am. With the indulgence of Senator Riza, Yeah, well, isa na lang po talaga last and Okay, then okay. para may kwento to, mga pulis may mga kwento na dyan. Kasi they conducted the paraffin test on the victim's hand. Yes. Pero doon sa mga operatiba na nagpaputok, hindi kayo nag-conduct ng paraffin test. So gusto niyo palitawin na yung bata ay nagpaputok at may balak pa sana kayong plantahan siya ng baril. Bakit ganon? Yung biktima na pinagbabaril, walang kalaban-laban na mga pulis ninyo, may Armalite, may 9mm and 19 and all, hindi niyo po pinarapin test sila. Na very clear na nagpaputok, ayon po mismo sa dalawang opisyalis ninyo, Captain Cruz at Captain Carpio. Pero yung victim na pinagbabaril, pinarapin test ninyo. Isa na naman yung violation ninyo. Isa na naman yung nakataas kilay na mga pinagagawa nyo. Thank you, yes, Mr. Chair. At, thank you. Madam Risa, Senator Risa, thank you. Yeah, pakinggan na lang natin ito para, Yes, please, Mr. Chair. ito mo muna yung presentation mo. Pakinggan mo natin itong habang nandito siya. Ma'am Roda Baltasar, pakinggan ka namin. Please magsalita ka dyan kung anong nalalaman mo tungkol sa pagkamatay ng anak mo para mabigyan ng linaw itong pagkamatay ng anak mo. At nakikinig po kami dito, ang Committee ng Public Order and Dangerous Drugs ay makikinig sa iyo. Pakidandahan lang rin ha, kasi parang para klaro marinig namin. Please ma'am, you have the floor. Pakinggan ka namin. Salamat po, Senator. Ako po si Rodalisa Tolentino Baltasar, na nanay ni Jemboy, na nag-iisa ko pong anak si Jemboy na lalaki. Ang naano ko nga po, nag-abroad nga po para sa kanila ng mga anak ko. Tatlo po sila, dalawang babae. Si Jemboy lang po yung nag-iisang anak ko na lalaki na pangarap ko po na maging seaman siya. Alam po, hindi na po matutupad doon dahil napatay na po siya. Saka po yung nalaman ko po, yung pagkamatay ni Jemboy, nasa Qatar po ako. Yung araw po na magpapadala po sana ako ng pera, nababawi ako sa kanya dahil nakulong po ako sa Qatar ng 1 taon. Tapos po tumakas bukas ako sa amo ko. Dahil overwork po ako. Yung babawi na po sana ako, magpapadala ako para sa birthday niya dahil late na nga po yung ng 1 buwan. Ayun po pala yung papadala kong pera na yung pala sa birthday niya para po sa kamatayan niya. Tapos nag-message po ako sa kumari ko na sabi ko, Mars, kung papadala nga, sabi niya, Mars, condolence. Sabi ko, bakit? Sino? Sabi niya, hindi pa alam yung anak mo. Napatay na. Sabi ko, bakit sila matay? Nagbabalag na po na siya na sa bangga. Sabi ko, wala naman po kasalanan yung anak ko. Bakit po nila binaril? Dapat po bago nila kinausap po muna nila yung anak ko, kung ano po pangalan, kung ano po kasalanan. Hindi po nila binigyan ng pagkakataon yung anak ko eh. Pinagkabaril na po nila, pinatay po nila yung anak ko. Miss Roda, Pwede makasingit mabilis. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, like what I said to you kanina, much better kasi medyo emotional siya. It's either yung si Sunny Boy ang pagsalitain natin tungkol dun sa kanya nakita o yung uncle because both of them were there. Samantalang si nanay pala ay wala, nasa abroad pa yung mga insidente. So yung kanya is second-hand information na lang. So emotional pa siya. So may tendency na baka medyo list ng konti.
Yeah, I agree with you, Senator Tulfo, Your Honor. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Ulitin ko lang po yung nabanggit ko kanina na ayon naman po sa mga abogadong kasama ni Sunny Boy ay handa po siyang humarap sa komite at sagutin yung ating mga tanong sa susunod pong na pagdinig. Pero kaugnay po nung nabanggit din, siyempre higit sa lahat yung lungkot, no, at yung sakit na nararamdaman ni Miss Roda. Kung kaya niyo pong sagutin ito, Miss Roda, may nangangamba, pagkatapos po ng mapait na insidenteng iyon, nangangamba din po ba yung pamilya ninyo sa inyong seguridad? Kaya ako po itinatanong dahil may mga bali-balita din po na may umaaligid sa pamilya nyo at sa mga witnesses. Yan po ba ay kasama din sa dinadala nyo sa ngayon, Miss Roda? Opo, natatakot po kasi pamilya namin. Kasi nga po, di po namin alam, di ba po marami sila, 20? Ano po laban namin na isang pamilya po lang namin. Hindi po namin alam kung natutulog kami, baka mamaya, pagbabaril na lang po yung bahay namin. Eh po ko nakatakot. Huwag po kayong mag-alala, Miss Roda, ha? Andito ngayon yung number 2 ng PNP, General Sermonia. Please, maawa kayo, namatayan na ng anak, naghanap ng hustisya, tapos ngayon natatakot pa sa buhay nila, baka balikan. Ano na klaseng PNP meron tayo kung ganun sila katakot? Please, mag-effort kayo. Chief of Police, District Director, puntahan nyo. Pag may mangyari pa dyan sa pamilya na yan, mananagot kayo dito sa komite na ito. Ha? I-picture ninyo. Kausapin ninyo kung anong kailangan nila na para ma-appease yung kanilang takot sa buhay. Puntahan nyo, makiusap kayo. Kung lumapit kayo sa Barangay Kapital, lumapit kayo sa LGU doon, pasabay kayo doon para magkakaroon sila ng peace of mind. Kawawa naman, namatayan na, wala pa hustisya yung anak, tapos ngayon natatakot pa sa buhay nila. Ano ng klaseng... Ma'am Roda Baltasar, ako po magbigay sa iyo ng assurance, ha? Andito yung mga chief ng PNP, galing sa Chief of Police ng Nabutas, hanggang sa District Director ng Northern Police District at saka yung number 2 man ng PNP ng Deputy Chief of Administration. I will hold them responsible and accountable kapag may mangyari sa pamilya ninyo. Pangako ko yan sa iyo. Kaya dapat sila magsumikap na mawala yung threat sa buhay ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan namin to sila at siguruhin nila na secured kayo. Salamat. Sumausap sa kanya. Hindi ko po alam kay Sunny Boy po. Ito yung mga allegations, ha? Ito yung mga allegations. Pero kung totoo man ito, wala na. I found it very hopeless yung ating pagiging pulis kung ganyan tayo. Ha? Hopeless case na tayo. Kung totoo yan, ha? These are mere allegations. Pero kung totoo talaga yan, I cannot forgive kung sino may yung pulis na yan. Sasakalin ko yung pulis na yan kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan.